Okay. Ang team po natin ng August is in His presence. Sa Kanyang presensya. Hallelujah. Napakahalaga po na ang presensya ng Panginoon ay lagi nating nararanasan sa ating buhay. Yan po ang buhay nating mga Kristiyano na laging manahan sa presensya ng ating Panginoon. Yan po ang lifestyle natin bilang mga Kristiyano na ating pong ma-experience ang presensya ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang mensahe po ng Panginoon sa araw na ito ay napakahalaga sa ating pong lakad. Hallelujah. Sa ating pong journey patungo sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Sapagkat we are already set apart. Amen. Tayo po ay inilagay na ng Panginoon sa liwanag. Wala na tayo sa dilim na lakad, kundi ang buhay natin ngayon, ang patunguhan natin ngayon ay buhay sa kaliwanagan ng ating Panginoon. Amen. Hindi lang po ito isang mensahe na ating pong mapapakinggan o salita na ating mapapakinggan mula sa ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan po natin na ang salita ng ating Panginoon ay buhay at makapangyarihan at hindi ko po kayo kayang baguhin. Ang lahat ng mga pastor, hindi po kayo kayang baguhin, kundi ang Panginoon lamang ang makapagbabago ng buhay ng bawat isa sa atin. Hari kung paano natin tatanggapin ang salita ng Diyos at magkakaroon to ng impact sa buhay natin, ipamuhay natin at ako po'y nakakatiyak na tayo po'y magkakaroon ng bagong buhay sa ating pong Panginoon. Ang lahat ng mga lingkod na tumatayo sa pulpito, kami po'y mga vessel, mga instrumento lang ng Panginoon para sabihin, ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit ang Diyos pa rin ang makapagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. So, ang mensahe po ng Panginoon sa araw na ito, hallelujah, ay matatagpuan po natin sa 1 Samuel 4, verse 10 to 11. Basahin po natin mga kapatid. 1, 2, 3. So the Palestinians fought, and the Israelites were defeated, and every man fled to his tent. The slaughter was very great. Israel lost 30,000 foot soldiers. 11. The ark of God was captured, and Eli's two sons, Hophni and Phinehas, died. So the title of the message of God for today that I will share today is The Danger of Losing the presence of God. Tayo po'y manalangin, magpasalamat tayo sa Panginoon sa Kanyang presensya. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Lord, maraming salamat muli sa oras na ito. Patuloy kaming nagpapasalamat sa iyong mga salita na siyang salita na nagbibigay buhay, na nagbibigay pagbabago sa aming buhay. Lord, I pray in the name of Jesus, patuloy mong buksan ang aming spiritual na tenga upang ma-receive namin, hallelujah, at ito'y maitanim, Lord, sa aming puso, kung ano ang mensahe mo sa araw na ito. Lord, in the name of Jesus, Lord, continue, Lord, to bless your word as you bless your servant, O God, sapagkat wala po akong magagawa without the help of the Holy Spirit. And I defend you, Holy Spirit, hallelujah, to guide me, to lead me, to speak, to preach your word today with power, with conviction, O God, with revelation, O God. In the name of Jesus, anuman ang mga gawa ng kaaway, ang mga hindrances, sa pangalan ng Jesus, we bind and rebuke this kind of spirit in the name of Jesus. We allow you, Holy Spirit, to manifest in our midst. Patuloy kang magsalita sa bawat puso ng bawat kapatid sa oras na ito. Salamat sa iyong salita. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Sinasabi po ng Panginoon sa Tagalog, basahin po natin sa Tagalog. Walang Tagalog, no? Ay, hindi ko pala na-type sa Tagalog. Ang sabi po sa Tagalog, lumaban nga ang mga Pilisteo at ang mga Israelita ay natalo na naman. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas pauwi ang mga natira. 11. Bro. Balik tayo doon. Yan. 11. Nakuha ng mga Pilisteo
ang kaban ng Diyos at kanilang pinatay ang dalawang anak ni Eli na sina Hophni at Phinehas. So, ang bayang Israel po mga kapatid ay nasa kamay ng Diyos. Hallelujah. Every time na meron po silang sasakupin at sinasabi ng Panginoon, ibinigay ko na sa inyo. At ang ginagawa po ng mga Israelita, hallelujah, sila po ay lumulusob, nakikipaglaban, at sila po ay sinasamahan ng Diyos, at sila po ay pinagtatagumpay ng ating pong Panginoon. So, ibig sabihin, every time na nakikipaglaban ang mga Israelita, sila po ay laging nagtatagumpay. Amen. Dahil kasama nila ang ating pong Panginoon. Hallelujah. So lahat po ng accomplishment na kanilang laban ay dahil dala-dala nila ang kaban ng Diyos. That every time na sila po ay nakikipaglaban, hindi sila makikipaglaban na hindi dala-dala ang kaban ng Diyos, which is the Ark of the Covenant. Yung po ay mga binibitbit, dinadala ng mga Levites. Sa ating pong kapanahuan, mga Levites, mga worshiper ng ating pong Panginoon. Hallelujah. So this is how important the Ark of the Covenant sa kanila pong panahon. Na kapag kasama nila ang kaban ng Diyos, sila po ay nagtatagumpay. But this story na ating pong mapapakinggan sa araw na ito, that I will share to you, Israelites defeated. Sila po ay natalo na kahit dala-dala nila ang Ark of the Covenant, which is the glory, which is the presence of God, sila po ay hindi pinagtagumpay ng Diyos. Kundi, bagkos, nakuha pa ng mga Palestine, ng mga kaaway nila, ang kaban ng Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, no? Hallelujah. Kapag nahahawakan po nila ang kaban ng Diyos, which is the Ark of the Covenant, sila po ay namamatay. Kapag hindi karapat-dapat at nahawakan mo ang kaban ng Diyos, ikay mamamatay. Pero in this kind of story, sa istoryang ito, nakakalungkot po mga kapatid. Sapagkat, hallelujah, ang Ark of the Covenant ay kinuha ng mga Pilisteo sapagkat nawala ang presensya ng Panginoon sa Ark of the Covenant. Hallelujah. So isa pong nakakalungkot na pangyayari sa bayan ng Israel. Sa dami na kanilang tagumpay sa pakikipaglaban kung paano sila sinasamahan ng Diyos. But this story, nawala ang pagsama, nawala ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. At ito po ay pwedeng mangyari sa ating pong sitwasyon. Hallelujah. Na kung hindi po natin aayusin ang ating pong lakad at tayo po'y aayon sa sistema ng mundo at kokopyahin natin ang sistema ng mundo, hallelujah, maaring ang glory, ang presence ng Panginoon ay hindi mo na maranasan. Hallelujah. This kind of story, mga kapatid, no? This kind of story, sa istoryang ito po yung panahon na si Eli ay hindi na nakakarinig ng kapahayagan sa ating pong Panginoon. But God started to communicate to young Samuel. 3 beses po na tinawag ng Panginoon si Samuel. Pero in this story, sapagkat si Eli po ay isang priest, isang lingkod ng Panginoon, pero sa kanyang panahon, hindi na po nagpapahayag ang Diyos. At ngayon, nag-uumpisa na ang Panginoon na magpahayag kay Samuel. At 3 beses siya pong tinawag ng ating pong Panginoon. Kaya basahin po natin dito para makita po natin in 1 Samuel 3:13. Okay, actually kung po yan. 3:10-13. Nasabi po dito, and the Lord, basahin po natin, and the Lord came and called us before. Samuel, Samuel, and Samuel replied, speak your servant. Servant is listening. Sapagkat ito po yung time na kung saan una na tinawag ng Panginoon si Samuel. At ginigising ni Samuel si Eli. At sinasabi ni Samuel, tinatawag mo ako? Hindi. Pangalawa, is the same thing. Hindi. Pero na-realize ni Eli, maaring
tinatawag ka ng Diyos. Maaring ang Diyos ay may kapahayagan sa iyo. Ang sabihin mo, Panginoon, mangusap ka. Kaya ito po ang sabi niya, Samuel, and Samuel replied, speak, your servant is listening. 11, bro. Then the Lord said to Samuel, I am about to do a shocking thing in Israel. I am going to carry out all my threats against Eli and his family from beginning to end. 13, I have warned him that judgment is coming upon his family forever, because his sons are blaspheming God, and he hasn't disciplined them. So this is what happened, mga kapatid, kung bakit hindi na po nakakarinig ng kapahayagan si Eli. Sapagkat gumagawa ng kahalayan at pandaraya ang kanyang pong mga anak. At hindi niya dinidisiplina. Hinahayaan niya na gawin ang mga labag sa harap ng Panginoon. Na kahit nakikita ni Eli, hallelujah, ang kanyang mga anak na gumagawa ng labag sa Panginoon, hindi niya dinidisiplina. Hallelujah. At ang dalawang anak po ni Eli, sila po ay mga manggagawa ng tabernacle. Kumbaga sa church, they are deacons. They are leaders in the church. They are leaders in tabernacles. Pero ano po ang ginagawa ng mga anak ni Eli? Sila po ay nag-disobey. Lahat ng kalokohan na ginagawa nila sa templo ay kanilang pinagbayaran. They abuse the sacrifice of the people and they practice immorality. Hallelujah. Kaya, ang kapahayagan po ng Panginoon kay Samuel, sapagkat nangusap ang Panginoon kay Samuel at hindi sinabi ni Samuel kung ano ang kapahayagan ng Diyos na sinabi sa kanya. Sapagkat, very sad story. Hallelujah. Very shocking story kung ano ang mangyayari sa bayang Israel. Hallelujah. So, Eli, as a father of his two sons, he compromised what they are doing. Ano po ang lesson, hallelujah, na makukuha po natin dito, mga kapatid? What we can learn about this lesson. In our generation today, it's almost the same. Na kung hindi tayo tatayo, napakaganda po yung mensahe ni Mrs. ni Pastoral last week, yung ating pong paninindigan. Na kung hindi tayo tatayo, maninindigan sa katuwiran at kabanalan ng Diyos at susunod na lang tayo sa sistema ng mundo, the glory of God, hallelujah, His presence will depart. Maaring ang presensya ng Diyos, maaring ang kaluwalhatian, maaring ang pagpapala ng Diyos ay maalis sa buhay mo. Sapagkat iba po ang pagpapala ng Diyos at iba ang pagpapala ng mundo. Even Satan nagbibigay ng pagpapala yan. Mga kapatid, magkaroon tayo ng karunungan, ng wisdom that comes from God. I-ask natin, Holy Spirit, convict me. Anong ibig sabihin sa ating panahon? Hallelujah, we have the Holy Spirit na tinanggap sa ating Diyos. Kapag wala na ang konbiksyon ng banal na Espiritu at sarili mo na ang nasusunod, maaring ang glory, ang presence ng Lord ay unti-unti nang nawawala sa iyo. Kapatid, ito po isang paalala na ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Hallelujah. Ako po'y ginising ng Panginoon na naginip po ako. It's very clear sa aking panaginip, isang ilog at isang kapatid. At hindi lang sa isang kapatid, kundi nung paggising ko, binigyan ako ng interpretation ng Panginoon na kailangan mo sabihin sa bawat isa. At sumisigaw ako, sinasabi ko, mag-ingat ka kapatid. Mag-ingat ka kapatid. Napakaklaro, mga kapatid. Isang panaginip na kung saan yung kapatid na yun tumatawid siya sa napakalagas na agos. Hallelujah. Pero siya, parang naglalaro siya. Gusto niyang parang, ayaw niyang umalis doon. Gusto niya pa rin na maglaro sa lakas ng agos. Pero ang sigaw ko, sis, kapatid, mag-ingat ka. Ano po yung binigay sa akin ng Panginoon? Hallelujah. Currents is about the system of the world.
na kung hindi po tayo magiging aware at ang sistema na ng mundo, ang gagawin po natin, maaring dalawang klase po ang current, ang agos. Mayroon pong current sa ibabaw na nakikita mo at mayroon pong agos sa ilalim na hindi mo nakikita. At yan po ay nangyayari sa Lingayen. Marami pong nalulunod sa Lingayen, mga kapatid. Sapagkat hindi nila nakikita yung alon, hindi nila alam, nagliligo sila, maya-maya pala, nandun na sila sa malayo. Sapagkat yung current, yung agos, napakalakas sa ilalim. Kaya ganoon din po, bakit ipinapakita sa atin ng Panginoon ito? Sapagkat, hallelujah, tayo po ay nire-remind ng Panginoon as a church, as a children of God, na kailangan po manindigan tayo. Na tayo po ay manindigan sa katuwiran at kapanalan ng Diyos. Hindi ang sarili natin, hindi ang gusto natin na masusunod, kundi, Lord, banal na Espiritu, kumbiktahan mo ako. Gusto kong masunod ka sa buhay ko. Kapag ganun po, mga batid, hallelujah, the more na tayo po ay pagpapalain ng Diyos. The more na ipaparanas ng Diyos ang kanyang presensya sa ating po mga buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Kaya nga po, kapag nangyari sa buhay po natin ito, maaring ang pamilya natin, hallelujah, maaring sa ministry natin, at sa lahat ng ginagawa natin, wala na ang pagsama ng Diyos. Tayo na yung nasusunod. Pero praise God, we have the Holy Spirit. Lagi natin kasama sa bawat araw ng buhay natin para magkumbikta, magturo sa atin. Siya ang guro ng buhay natin para tayo po'y makalakad sa katuwiran at kabanalan ng Diyos. Huwag po natin pakinggan kung ano ang sinasabi o ingay ng mundo. Sapagkat yung po ang current na kung saan pwede tayong maagos, pwede tayong malayo, unti-unti. Hindi mo alam, unti-unti pala na nagkakaroon na ng foothold si Satan. Kaya sinasabi sa salita ng Panginoon, huwag mong bigyan ng puwang. Don't give Satan foothold in your heart. Sapagkat kapag siya ay nakapasok, hindi mo alam, unti-unti, lumalaki ang kanyang territory sa puso mo, sa buhay mo, maya-maya, sa kanya ka na. Amen. Hallelujah. In Isaiah, sabi po dito, yan po, nagkaroon ng ikabod. The glory is departed. Kapag ang glory ng Lord ay nawala, nabatid, yan po ang danger sa ating pong pamumuhay bilang mga Kristiyano. Sapagkat hindi po basta-basta na tayo po ay, kapag tayo po ay nakaranas ng hell, kapatid, hindi po basta-basta yun. Eternal death, eternal suffering ang mararanasan natin. Kaya ang sinasabi sa salita ng Panginoon, hindi lang Panginoon ang tumatawag sa akin, ay maliligtas. Amen? Hallelujah. Sabi po sa Isaiah 59:2, but your iniquities have separated you from your God. Ano po? It's very clear, your sins, basahin po natin, your sins have hidden His praise from you so that He will not hear you. Sa Tagalog, sabi po dito sa Tagalog, ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Amen. So nagkakaroon pala ng hindrance ang ating pong paglapit sa Diyos. Na kahit tayo lumalapit sa Diyos, pero namumuhay ka pa rin sa kasalanan, ang Diyos hindi ka naririnig. Hallelujah. Hindi po tayo makakalapit sa Panginoon. Sapagkat ano po nagiging hindrance? Yung kasalanan. Yung ginagawa natin na labag sa ating pong Panginoon. And this is the danger of losing the presence of God. Na kahit dala-dala ng mga Israelita ang kaban ng Diyos sa pakikipaglaban, umalis ang kaluwalhatian ng Diyos sa kaban ng ating Panginoon. At anong nangyari? They capture the Ark of the Covenant and they are defeated. Natalo sila.
Isipin mo kapatid, sa kanilang pakikipaglaban, 30,000 Israelites namatay sa araw na yon. Sapagkat, sapagkat sa isang leader, sa isang leader na tumatayo as a priest, even sa kanyang mga anak na hindi dinidisiplina. Hallelujah, nagkaroon ng kaparusahan. Kaya napakahalaga sa atin as a father, tayo po ang tumatayo bilang ama ng tahanan. Kailangan tayo ang nakakakitaan, tayo ang magdadala sa ating pamilya. At ganoon din sa church. Sino po ang nagdadala dito? Ako, tayong mga leaders. Kaya ang pamumuhay dapat natin ay nakikita, hallelujah, nakikita ang kaluwalhatian, nakikita ang kabanalan sa buhay natin na hindi tayo mangokompromise ng mga bagay na makamundo sapagkat yan ay labag sa Panginoon. Hallelujah. Amen, mga kapatid. In 1 Samuel 4:11, the ark of God was captured and Eli's two sons, Hophni and Phinehas, died dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang ito kamatayan physical, mga kapatid. Tayo po ay papatayin sa ating spiritual na buhay. Kaya kapag hindi po tayo na-restored sa ating spiritual na buhay, ang ginagawa ng kaaway, kaya ang trabaho niya, to steal, to kill, and to destroy. Kaya hanggat tayo po ay buhay, mga kapatid, at meron tayong nagawa na kamalian sa Panginoon, may pagkakataon. Hallelujah, para ikay ma-restore. Sapagkat kapag tayo po ay na-restore, hallelujah, sa ating spiritual na buhay, hallelujah, tayo po'y restore din. Na kahit dumating ang kamatayan, may langit na naghihintay sa atin. Na hindi tayo tatapon sa dagat-dagatang apoy. Amen. Kasi po, ganoon ang ginagawa ng kaaway. Hallelujah. Kaya, may panahon. May panahon pa, kapatid. Amen. Hallelujah. Why you cannot feel or sense the presence of God? Bakit ba hindi natin napipil o nararanasan ang presensya ng Panginoon? Sabi po dito, when you cannot feel or sense the presence, it is because of sin and iniquity. Iniquity is the presence of something twisted, something perverse. It is wickedness, injustice, something immoral. When those things are present in a person, it creates a wall, making it is possible to feel the presence and see it manifest. Nagkakaroon pala, mga kapatid, ito ng wall. It creates wall para hindi natin maranasan ang glory, ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Kaya kung tayo po'y marunong magpakumbaba, amen, marunong tayong mag-humble, marunong tayong sumuko sa Diyos, at hindi natin muling gagawin ng mga bagay na labag sa harap ng Panginoon, muli niyang ipararanas, i-refresh, na muli nating maranasan ang presensya ng ating Panginoon sa ating panalangin, sa ating pong pagpupuri, at maging sa ating pong pagbabasa ng salita ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay nangungusap sa salita ng Panginoon. Sometimes, ako po'y nagbabasa ng salita ng Panginoon at ako po'y naiiyak kapag laging nire-recite ni Emmanuel Jan, for the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in the green pasture. Hallelujah. Tayo po'y hindi pagkukulangin ng Panginoon sapagkat every time na nabibigkas ang salita ng Panginoon, buhay yan eh. Hallelujah. Kung paano ka pinatawad, kung paano ka binayaran, kung paano ka inakay ng Diyos, kung paano ka binago ng Panginoon. At doon nag-i-start yung maranasan mo ang presensya ng Panginoon. Nagpapasalamat ka, Lord, buhay ang iyong salita. Buhay ang iyong salita. Hallelujah. Kaya mga kapatid, it's very clear when those things are present in the life of people, ang kasalanan, nagkakaroon po ito ng wall. Huwag po natin hayaan na tayo po'y magkaroon ng wall sa ating lakad sa Panginoon. Na kahit tayo po ay nandito sa church, okay ang lahat, pero kamusta po
pagpasok ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ano ang ating pamumuhay? Tingnan mo ang iyong katabi. Ano ang ating pamumuhay? Amen? Amen? Hallelujah. So what is the purpose of the presence? Ano ba ang purpose ng presence ng Lord sa buhay natin bilang mga Kristiyano? Ang sabi po dito, the purpose of the presence is for the Word of God to be manifested. Hallelujah. The presence cannot separate itself from the Word. Both go together. Kaya kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, ninanamnam natin ang salita ng Panginoon, nangungusap, hallelujah, ang Panginoon sa buhay natin. At pwede tayong mabago, hallelujah, kung ano ang mensahe ng Diyos. At pwede tayong maka-move forward kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Maaring ang salita ng Panginoon, anak, magpatawad ka na, anak, lapitan mo siya, anak, ilihan mo siya. Sapagkat ikay binigyan ko ng kapangyarihan. At ngayon, kapag ginagawa natin yon, hallelujah, nagmamanifest sa buhay po natin yon. Sapagkat sinusunod natin ang salita ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya ang salita ng Diyos ay dapat maging buhay at lakad natin bilang mga Kristiyano upang magmanifest sa atin ang glory ng Diyos, makita sa lakad natin, makita ang bunga ng Espiritu Santo sa buhay natin. Tingnan mo ang iyong katabi. Di ba nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos dahil sa kanyang pagbabasa. Magbabasa naman kaya? Hallelujah. Hallelujah, mga kapatid. To experience His presence is not about in a religious way. Kasi po, maraming mga, even Kristiyano, para daw nilang maranasan ang presensya ng Panginoon, marami silang ibang mga ginagawa. Mga kapatid, to experience the presence of God sa buhay po natin, hallelujah, it's about your heart. Yung kondisyon ng iyong puso, kung paano tayo umiibig, hallelujah. Kung paano tayo nagmamahal sa Kanya dahil ang karanasan sa Kanyang presensya ay sa pakikipagrelasyon sa Panginoon. Kapag may relasyon ka sa Diyos, hallelujah, buo ang iyong puso, buo ang iyong confidence na tumayo dito, madali mong maranasan ang presensya ng Lord. Madali mong, tatayo agad ang balahibo mo. Hallelujah. Kikilibutan ka agad. Baka wala ng kilabot, mga kapatid. That every time you come into the throne of God, gumising ka sa umaga, magpasalamat ka, magpuri ka sa Panginoon, Holy Spirit, I invite you. Nais ko pong maranasan ka. Hallelujah. Kaagad-agad nandiyan ang Panginoon. Sapagkat in our generation, tayo po ay nasa ilalim na ng grace ng Lord. Jesus is our grace. Hallelujah. Siya yung magpaparanas sa atin. Kaya ang salita ay buhay. Kailangan basa-basahin mo, dili-dilihin mo ang salita ng Panginoon. Kasi po, sa akin pong panahon, iba na po dating sa akin ang salita ng Diyos. Dati, parang binabasa ko, parang yun lang. Pero every word, parang iba ang dating. Parang ang lakas ng impact. Buhay na buhay. Hallelujah. Sapagkat mayroon kang relasyon sa Panginoon. Iniibig mo siya. Minamahal mo siya ng higit sa iyong kapatid. Siyempre, minamahal natin ang ating kapatid. Minamahal natin ang ating asawa. Pero mas mahalin mo ang Lord. Woo! Hallelujah. Kapag inibig mo ang Lord, hallelujah, huwag kang mag-alala sa bawat pangangailangan mo. Kapag minahal mo ang una ang Panginoon, huwag kang mag-alala. Sapagkat ang mga nagmamahal sa Panginoon, hindi niya pinababayaan ng Diyos. Lagi siyang pinagpapala. Lagi siyang papatnubayan ng Panginoon. Ang iyong pag-ibig ay iniiyak mo sa Kanya, Lord, salamat po. At nakikita ng Panginoon bawat iyak mo dahil minamahal mo siya. Hallelujah, ang gagawin ng Diyos. Hallelujah, ikaw ipopromote ng Lord. I-bless ka ng Panginoon. Palalakasin ka ng Panginoon na kahit ikay nasa gitna ng bagyo ng problema mo, nakangiti ka pa rin, bro. Nasa, ano yun, yung peace ka pa rin. Hallelujah. Hindi rest in peace. Peace ka pa rin. Hallelujah. Masaya ka pa rin. Hallelujah. Rest na rest sa presence ng Lord. With confidence in your heart. Amen. So, hindi po sa religious way kung paano po natin mararanasan ang presensya ng Panginoon. Kung paano mo bubuksan ang buong buo.
ang iyong puso sa Panginoon, ang iyong buhay. So how can we access? Paano ba tayo maka-access? Bro, how can we access the presence? Maganda po yung tinuro ni Sister Remy nung Friday, kung paano tayo magtatap sa presence ng Lord. Napakahalaga po ng mga kapatid. Masabi po dito, through prayer and worship is how the presence will manifest, because worship is recognizing God. Ang ginagawa po natin. Worship creates an atmosphere where the presence of God is manifest. Amen. Kapag tayo po ay mayroong puso na sumasamba sa Panginoon, ito po'y lumilikha ng presensya ng Diyos. Especially kapag tama ang ating puso sa ating pagtayo. Hallelujah. Tama ang ating lakad sa Panginoon. Madaling bumuhos ang kalwalatian ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya inaalaw natin, Lord, sa ating pong panalangin sa ating Panginoon, makipag-usap ka sa Diyos. Buksan mo ang iyong puso sa Panginoon para ma-practice mo. Kasi po napaka-importante yung pinapractice natin, no? Yung pagkilos ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Yung maging habit natin, maging buhay natin ang makipag-usap sa ating Panginoon. Maging habit natin, maging buhay natin na tayo po'y nagpupuri sa gitna ng mga suliranin sa ating buhay. Maging buhay natin. Hallelujah. Ang salita ng Panginoon sa pang-araw-araw ng buhay natin. Amen. Hallelujah. Pwede tayong magpalakas sa mga kapatid, sa ating mga posts, magpalakas, hallelujah, sa ating mga kapatid, sa mga revelation na binibigay ng Panginoon sa ating buhay. Hindi yung mga bagay na nakaka-discourage, kundi yung nagpapalakas sa bawat isa. At kapag ginagawa po natin yon, na-welcome ang presence ng Lord. Hallelujah. Na-welcome po ang presence ng Lord. Sapagkat salita ng Diyos yun eh. Buhay ang salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, through prayer and worship is how the presence will manifest. Because worship is recognizing God. Hallelujah. Amen. So, what happens to a person when they are in the presence? Ano ba ang nangyayari kapag tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon? Hallelujah. Ano po? Ano po yung nangyayari sa atin kapag tayo nasa presensya ng Diyos? Ang sabi po dito, it awakens the fear of God inside them. Kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos at ngayon mayroon kang takot, mayroon kang pangamba, mayroon kang doubt, pero kapag ikay dinapuan, nakaranas ng presensya ng Diyos, naaalis daw ang takot. Naaalis daw ang pangamba. Naaalis daw, hallelujah, ang mga doubts. Sapagkat, bakit mga kapatid? Kasi ang presensya ng Diyos ang nagbibigay sa iyo ng ibang motibasyon na anak, kaya mo yan. Siya ang nagpapalakas sa iyong espiritu. Yung kaluluwa natin na sugatan, yung kaluluwa natin na hirap. Pero kapag ang presensya ng Panginoon ang nag-dominate sa buhay natin, anak, hallelujah, kakaibang kalakasan ang ibinibigay nito sa iyong puso. Kaya nawawala ang iyong takot. Nawawala ang iyong pangamba. Ano pa? It awakens the worship within them. Amen. Amen. Hallelujah. Kapag nandyan ang presensya ng Diyos, hallelujah, lalo kang ginaganahan. Lalo mong isinisigaw ang iyong pagsamba, ang iyong papuri. Umiiyak ka, nagtatangs ka. Ano pa may mga bagay na kung saan na-awaken ng iyong pagsamba sapagkat na doon ang presensya ng Diyos. Pero kapag wala ang presensya ng Diyos, anong feeling? Wala. Walang kahipo-hipo. Walang kakilabot-kilabot. Wala. Patay. Amen? Kaya ganyan po ang nangyayari kapag tayo po'y nakakaranas ng presensya ng Panginoon, na-awaken yung ating papuri at pagsamba. Kaya napakalaga sa atin, lagi tayong mag-apoy. Paano mag-aapoy ang ating pang-araw-araw bilang mga Kristiyano na mag-aapoy ang ating puso para sa Panginoon? Makipag-usap ka lagi sa Panginoon. Dili-dilihin mo ang salita ng Diyos.
At padating ng linggo, hindi ka tinatamad nagtataas ang mga kamay, hindi ka tinatamad, hallelujah, na sumay sa Panginoon. Yun po ay automatic na mangyayari. Sapagkat Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, hallelujah, inunahan mo na, inihanda mo na ang iyong sarili. Kaya naawikin yung ating soul para mag-worship sa ating pong Panginoon. Ang sabi dito, it causes them to want to seek God. Nagkakaroon ng hunger. Hallelujah. Nagkakaroon ng thirst sa iyong puso. Kapag nandiyan ang presensya ng Panginoon, gusto mo siyang laging hanapin. Amen. Amen, mga kapatid. Gusto mo lagi siyang maranasan sa iyong buhay. Yun po ang nagagawa ng presensya ng Panginoon. So, worshipers dwell in the presence of God. Wherever the presence goes, they follow it. Amen. Amen, mga kapatid. Na kahit saan ka pala, kapag ikay worshiper ng Lord, sumusunod ang presensya ng Diyos sa iyo. Nasaan ka man, sumusunod ang presensya ng Diyos. Kahit nakanood ka sa bus, nagwo-worship ka, nandun ang presensya ng Diyos. Kasi worshiper ka, sumusunod sa iyo ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Huwag, mga kapatid, natin hayaan na mag-depart na po yung presence ng Lord sa buhay natin. Lagi po natin tandaan na ang buhay natin, tayo po ay, we are already set apart. If anyone is in Christ, he is a new creation. Tayo po ay mga bago na. Manindigan sa katuwiran. Itayo natin ang bandera ng kabanalan ng Diyos. Huwag natin ikahiya ang salita ng Panginoon. Huwag tayong matakot kung ano mga nakikita natin pinapain o mga napapanood natin na nakakatakot. Makatid, may Diyos tayo na magbibigay ng pagtatagumpay sa buhay para tayo po'y magkaroon ng kalakasan inside, in our soul, in our hearts. Amen. Hallelujah. Remember, mga batid, lagi po natin tandaan, all of us here, we are the carrier of the presence of God. Hallelujah. Nang maipagamit natin ang ating buhay sa Diyos, na kaaya-aya, na may kabanalan at kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Amen. Huwag po tayong tumulad sa buhay ni Eli, even sa kanyang mga anak, na kung saan ang glory ng Panginoon ay nag-depart dahil hindi na-disiplina ng isang leader na tatay ang kanyang mga anak. At ganoon din po sa atin bilang mga tatay sa ating mga anak, at ako po isang ama, kailangan po natin turuan sila, sabihin natin sa kanila kung ano ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kung nakikita natin na mali na ang kanilang ginagawa, tayo po ang tumatayo para sila ay atin pong i-correct. With love, with humility. Amen? Kung hindi, parang hindi pa rin natin nakikita. Kasi po ang mga bata ngayon parang tumitigas ang ulo eh. Pero may kapangyarihan sa panalangin. Hallelujah. May kapangyarihan sa iyong pagluhod. Woo! Yun ang ating battle. Hallelujah. 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 Ang battle natin ay nasa ating pagluhod. Hallelujah. Lord, hindi ko kayang baguhin ang aking anak. Lord, baguhin mo. Kayo ang kumatagpo sa kanyang. Kayo ang humipo ng kanyang puso. Yan ang panalangin ng aking mama. Lagi ko tinataas yung aking mother kasi po, grabe ang panalangin niya sa akin. Salamat po sa Panginoon na tayo po'y binago for the glory of God. At ang bawat isa rin natin dito ay gagamitin at babaguhin din ng Panginoon. Ang iyong mga failure sa buhay ay magiging patotoo na lang. Amen. Ang mga past mo, ang mga pagsubok mo sa buhay, yung po'y magiging patotoo mo lang. Hallelujah. Kaya magpatuloy ka na saliksikin ng Diyos, patuloy ka na hanapin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Mga batid, hindi ka mamaliin ng Panginoon. Hindi hahayaan ang ating pamumuhay bilang Kristiyano ay ganito lang. Hindi. God will promote you. Ipopromote ka ng Panginoon. Sa iba't ibang kaparaanan kung paano ka gagamitin, kung paano ka itatayo ng Panginoon. Kaya, ang gawin lang natin, hallelujah, maging ayos ang ating puso sa Panginoon. At magpakumbaba upang tayo po'y itaas ng ating Diyos
at upang maranasan natin in every single day of our lives ang presence ng Lord na siyang napakahalaga na lagi nating maranasan sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Amen. And sabi po sa Psalms 51, last verse 11, cast me not away from your presence. This is the prayer of King David. Huwag mo ko, Lord, ilayo sa iyong presensya, and take not your Holy Spirit from me. Alam niya ang kanyang katayuan na kapag wala ang presensya ng Panginoon, kapag nawala ang banal na Espiritu sa kanyang buhay, siya ay nasa kapahamakan. Isang hari, alam niya sa kanyang sarili kapag wala ang presensya ng Diyos, sila ay nasa kapahamakan. Kasi po, tumatayo siya bilang isang hari ng Israel. Hallelujah! Pero salamat sa puso ni Haring David, marunong siyang mag-admit sa kanyang kasalanan. At siya ay pinromote ng Lord, ginamit niya siya ng Panginoon, at siya ay naging worshiper ng Lord. Isang model na kung saan pwede natin tularan upang sa ganun ang ating pamumuhay, ating paglakad sa kalooban ng Diyos ay tuloy-tuloy. Sabi mo, tuloy-tuloy. Hindi yung tuloy, stop. Tuloy, atras. Kundi tuloy-tuloy. Amen. Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon doon? Lord, salamat po. Worship team, come forward. Hallelujah. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang salita sa oras na ito. Thank you, Holy Spirit. Sa patuloy na paalala mo mula sa iyong mga salita, Lord God, kung paano namin pahahalagahan ang glory. Hallelujah. Ang presensya mo sa aming buhay, no, kung saan nandito, Lord, sa aming mga puso. Lord, I pray in the name of Jesus, patuloy mong palalimin ang konbiksyon ng aming puso upang magawa namin ang kalooban mo sa araw ng buhay namin. Hindi, Lord, ang kalooban ko, hindi ang gusto ko, hindi ang sarili ko, hindi ako, kundi Holy Spirit, take control of my life. Take control of my life, Holy Spirit. Take control of my life, Holy Spirit. Yung po mga batid, maging panalangin natin sa Panginoon. Hallelujah, salamat. Shikara baba baba basa. Shikiri bibi bibi shanda basa baba. Hallelujah, salamat po Panginoon sis. Thank you, Lord. Awitin po natin bawat araw. Bawat oras, walang hanggan. Singing softly. Pagpupugay at inaalan ng mga anghel, nilikha isang tinig malugod na pagsamba. Makapangyarihan, kataas na masa, ikaw ang Diyos magpakailanman. Minsan pa bawat araw, bawat oras, walang hanggan. Yes, Lord, hallelujah. Pagpupugay Karababasa. Oh, hallelujah. mga anghel at nilikha, isang tinig na malugod na pagsamba. Banal. Banal ang Panginoon, Banal. banal ang Panginoon. Come on,
luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos mapagkailanman. Hallelujah! Hallelujah, purihin ka. Yes, Jesus. Dakilang hari, luwalhatiin ka, Makapangyarihan, makapangyarihan, kataas-taasan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpagkailanman. sa'yo. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka. Maghari ka. Hari ka, ika'y papupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon maghari ka. Ito ang pangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka. Maghari ka, ika'y papupurihan, Yes, Jesus. sambahin ang Oh, iyong hallelujah. pangalan, bukas ngayon maghari ka. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpagkailanman. Sa uling pagkakataon, hallelujah! Purihin ka, dakilan ka, luwalhatiin ka, itaas ang iyong pangalan. Oh, na makapangyarihan ka, Diyos na buhay, makapangyarihan, hallelujah! Di nagbabago, di nagkukulang. Oh, sikara. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Purihin mo ang Panginoon, kapatid. Luwalhatiin mo ang dakilang pangalan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Shikarababasandiribibibi. Shikarayarababababasandalababa. Shikererererererererabasandiri. Oh, hallelujah. Oh, rabasakararararasandiribi. Oh, rabasindiriashukaraba. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. For your presence, for your glory is here. Lord, kami nagpapasalamat sa patuloy na paalala mo mula sa iyong mga salita sa oras na ito. Lord, I pray in the name of Jesus, patuloy mong buksan ang bawat puso ng bawat kapatid. Lord, patuloy mong siyasatin ang aming katayuan, ang aming pagiging Kristiyano, ang pagiging anak mo sa iyong harap. Lord, humihingi ako ng kapatawaran. Hugasan mo ang iyong iglesia. Patawarin mo kami sa mga bagay na nagawa namin na hindi kaaya-aya o kalugod-lugod sa iyong harapan. Sapagkat wala kaming maitatago. Wala kaming maikukubli sa iyong harap. Ang lahat ng ito ay hayag, ang lahat ng ito ay malinaw sa iyong mga paningin. At nakikita mo ang bawat puso namin, ang katayuan namin bilang isang Kristiyano, bilang anak mo. Lord, I pray in the name of Jesus, O God,
Patuloy mo kang bigyan ng mas malalim na conviction kung paano namin gagawin at susundin ang iyong salita sa pang-araw-araw ng aming buhay. Tulungan mo kami, Lord God, na maka-overcome, Lord God, sa lahat ng mga gapos ng kaaway. Kapatid, hallelujah, ika'y binigyan ng Espiritu ng Panginoon. At hayaan mo ang Espiritu ng Panginoon ang patuloy na magkumbikta sa iyo, ang patuloy na marinig mo ang kumbiksyon ng banal na Espiritu sa buhay mo. You are already set apart. Do not conform any longer in the pattern of this world. Hallelujah, binigyan ka na ng Espiritu ng Panginoon na ang iyong maipamuhay, na ang iyong maging lakad. Hallelujah, ay katuwiran at kabanalan ng Panginoon. Whatever you do, ang lahat ng bawat ginagawa namin sa salita ng Panginoon ay sinasabi, gawin natin sa kapurihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Lord, continue to bless your church. Every one of us here, Lord, continue, Lord, to bless your people, Father God. Continue, Lord God, to empower our hearts, oh God, sa mga bagay na kung saan kami mahina, kung sa mga bagay na kami, Lord God, lupaypay. Lord, I pray in the name of Jesus, gisingin mo ang aming spirito. Buhayin mo, hallelujah, magkaroon ng fire sa aming mga puso. Hallelujah, maalis, hallelujah, ang lahat ng mga ashes upang sa ganon, ang fire, Lord God, sa aming puso ay magpatuloy na lumalagablab. Kapatid, ang ash, hallelujah, iyan po ang sagabal para hindi tayo po maglagablab sa paglilingkod sa Panginoon. What is the ash? Hallelujah. Ano yung mga ash sa ating puso? Ay ito po yung mga bagay na kasalanan. Ito po yung mga bagay na kung saan ayaw ng Panginoon, kung bakit unti-unti nawawala ang iyong apoy, kung bakit unti-unti ang iyong gana sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat unti-unting namamatay ang fire ng Lord. But right now, Lord, I pray in the name of Jesus, hallelujah, in the name of Jesus, buhayin mo, God, ang mga patay na puso, mga buhay, hallelujah, mga patay, Lord God, sa kanilang puso ay patuloy maglagablab ang kanilang pag-ibig para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus sa iyong puso ay patuloy na maglagablab, mag-apoy ang iyong anger, ang iyong thirst sa Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, huwag kang makikinig sa mga lies, sa mga sinasabi ng kaaway sa buhay mo, ano man ang mga napapakinggan mo, huwag kang maniwala. Maniwala ka kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa buhay mo. You are anointed, you are healed, you are whole, you are appointed, you are the son and daughter of God, you are the nation of God, you are the priest of God because the Holy Spirit is in you. Hallelujah! Holy Spirit, purihin ka sa bawat pagkakataon ng aming buhay. Ang pangalan mo ang patuloy na maluwalhati. Walang iba ng laman ng aming puso, kundi mabigyan ka ng mataas sa kaluwalhatian, mataas sa karangalan, mataas sa papuri, pagsamba, sapagkat kayo ang nagbibigay ng bagay maglakas. For the restoration. Thank you for the restoration. And thank you for the healing, Lord God.
spiritually. Lord, thank you, Lord. All the glory and honor, God, is yours alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Glory to God. Glory to God.